magawa tayo ng malaki-laking pakainan ng ating mga alagang manok, itik, pato at saka gansa at linyapal. Dahil ang kakainan natin sa kanila ay yung plastic, yung mga binibili natin sa Agribit, o hindi sila kasya dahil mga malalaki-laki na. Kaya na hanap tayo ng mga indigenous materials, yung mga tabi-tabi lang dito sa ating paligid. Ito ang gagawin natin upang hindi na tayo pa mag-expenses. Sa guys, sa paghahayupan ay lang tayo, kailangan maparaan tayo pang hindi na tayo pa makapag expenses para sa ating mga material sa ating paghahayupan. Gawa tayo ng malaki-laki para sa ating itik dahil marami-rami na ito. More than 100 to sila na kakain dito. Kaya gagawa tayo ng malaki-laki, malaki na malaki. Pasensya na sa ating guys, Tagalog, kasi mahirap magbigas ang Bisaya ng Tagalog. Nag-voice over kami kasi guys dahil mahirap pag magtrabaho, may magsasalita pa, magtatrabaho, medyo sagabal. Kaya ginagawa namin na voice over lang po. At may pa, ang daming disturbo yung natin, mga hayop, at saka yung alaga nating aso ang likod. Wala tayong maplastaran sa paggawa, kaya dito tayo sa kanyang nailagyan gagawa. Ito ang likod. Salamat tayo guys dahil nag-success yung ginagawa natin yung incubator at pag-produce tayo ng mga sisiw ng itik na gagawin natin inahin o kaya ating i-production sa susunod na mga araw. Ang itik guys ay aabot ng 7 hanggang sa 8 buwan bago makapag-produce ng itlog. Bilang pa tayo ng galing ngayon August, magbilang tayo pa ng 8 months bago tayo makapag-production. Sana ay mag-success itong ating alagang itik upang makapag-production tayo. Hindi na lahat na pisa guys, kasi nabutan ng mas malakas na lindol, kaya tawag sa amin dito sa Bisaya ay nabugok yung ating 3 tray guys na itlog ng itik. Marami-rami ang hindi na pisa dahil sa malakas na lindol na nung nakaraang mga week. Guys, malapit na matapos. So dito ay maluwag silang kakain sa ating ginagawang pakainan dahil malaki na to.
At ang tendency kung maliit ang pagkainan sa kanila, yung mga mamaliliit na sisiw ay hindi makakakain, apakan ng mga malalaki sa kanila. Guys, so ang likot ng ating alagang aso. In-extend ko, nag-extend ako ng 1 by 1 pa, kasi 1 inch lang ang kanyang haba. Maliit lang ang mailagay na pagkain, kaya in-extend natin. Walang tayong 2 by 2, 1 by 2, mga tabi-tabi lang ito, kaya ating itinatagpi-tagpi ang ating ginagawa. Ito, extend natin, wala namang problema to, kainan lang ng ating mga alam. Ito, malaki-laki na to. Pag natapos to, marami na ang ilagay na mga pagkain nila. Guys, tinulungan tayo ni Buddy guys. Ito yung katulong natin sa lahat na ating mga gawain, at siya ang mag-aalaga ng ating mga hayop. Siya ang nagpatubig, nagpakain. Sakitan lagi ka karon. Yun, napalo na ng martilyo guys, dahil sobrang likot nitong aso natin. Kinagat ng aking talikuran, sinimhot ng aking kuitan. Sobrang malikot to guys, si kapon kasi yan, hindi yan mag breeding. Ito na guys, malapit na matapos. Konti na lang. Ito, malapit na to. Tagpi-tagpi lang to guys, ng mga materialis. Kahit yung pako ay lang tayo ng pako, hindi tayo nakabili. Kaya nga inano pa natin, dahil mga medyo baliko, ni-street pa natin. Ayan guys, tulong na sa Buddy, puputol. Okay na lang guys, tapos na to. Itong klaseng pagkainan guys ay hindi lang mawalanan at maibabad sa init at ulan. Abot na ito ng matagal-tagal, pero kung iwan lang katapos pagpakain at mabasa pag may ulan, pupugaran niya ng anay. Ito sa amin anay, kaya mabutas kaagad ang talikuran. Technique ay pagkatapos pagkain ay ipunin, o kaya i-safety. Ito na, kain na, una na ang aso natin pagkakain kaysa ating mga alagang hayop. Tapos na guys, magpapakain na tayo ng ating alagang sisiw ng itik. Puntahan natin ang ating itik.
guys o kaya ay sisiw. Ito ang pangunang batch ng ating sisiw ng itik. Pangunang batch na una nakapusa sa ating incubator. Ito 37 ito sila ka pieces o heads. 37 heads to. So, ang itik guys ay hindi pa natin malaman pag piso pa or sisiw pa kung ano ang laki, asaan ang laki at saka ang bay. Yung pag malaki na makikita na natin ang kanilang balhibo sa puwitan at saka ang kanilang sungong, malalaman din natin yan. Pero kung piso pa, mahirap natin i-identify. Ito, kakain na sila guys. Pero yung mga eksperto ay ma-identify nila sa puwitan lang, kahit mga piso or sisiw. Ito, kakain na sila. Snack na to guys, kaya ang pinapakain natin sa kanila ay ano ng palay, yung binlod dito sa amin. Ito, ano na sila kakain dahil maluwag-luwag sa kanila, hindi sila na hihirapan at saka sila lahat ay makakain. Snack na po kasi, kaya ito na ang pinapakain natin. Yun lang po guys, maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.